na bawat buwan ay nagdadasal na sana kayanin pa ng budget ang kanilang electric bill. Thank you, Mr. Speaker. Thank you for Majority Leader for the opportunity that is given to me again to deliver a privileged speech. Mr. Speaker, I will not claim to be an expert as far as the energy sector is concerned. I'm standing here for you today, Mr. Speaker, my dear colleague, as an ordinary Filipino, na nakikita ko po ang pagtaas ng bill ng Meralco na natatanggap ng ating mga ordinaryong Pilipino. Lalo na ang mga mahihirap, Mr. Speaker. Hawak-hawak po dito ang ilang mga Meralco electric bill at meron po dito na lahat ng mga charges dito ay makikita po natin na ito ay binabayaran ng ating mga consumers. Pati yung mga tinatawag nating hidden charges. For example, dito po yan, yung mga tinatawag nating missionary charges. Tinatawag. Mga hidden charges po ito na hindi naiintindihan ng mga nagbabayad ng kuryente. Missionary Electric for NPC, Missionary Electric for Red Sea Environmental Fund, NPC Stranded Contract Cost, NPC Stranded Debt. Tanungin po natin ang mga nakakatanggap ng mga bills na ito kung alam nilang ibig sabihin ng mga nakalagay po dito. Inyong makikita, Mr. Speaker, my dear colleague, na hindi. Ang akin pong binibigyan ng blame dito ay yung IPIRA na ating na ginawang batas ng Kongreso bago pa ako naging congressman, Mr. Speaker. That was 2001. At dahilan dyan, ang aking subject ngayong hapong ito ay aking binigyan ng pamagat. Ang pasakit sa likod ng bill shock. And the urgent call to amend IPIRA. The urgent call to amend IPIRA. So, Mr. Speaker, my dear friends, and colleagues in the House, mga kababayan, nanonood ngayon at binabantayang maigi ang ginagawa ng Kongreso, lalo na sa Senado. Ako'y nagpapasalamat na kahit tayo rito ay marami, more than 300 tayo dito, ay meron pang tinatawag na kapayapaan ang House of Representatives. Mr. Speaker, ako'y tumitindig ngayon, hindi lamang bilang kinatawan ng Maynila, kundi bilang boses ng milyong-milyong Pilipino na bawat buwan ay nagdadasal na sana kayanin pa ng budget ang kanilang electric bill. Hindi lang pinag-uusapan dito, Mr. Speaker, yung pagtaas ng fuel cost dahil lang po sa digmaan na nangyari sa Middle East. Kundi bago pa nangyari ang digmaang yan, ay nandyan na po yung tinatawag nating bill shock. Hindi lang makapag-complain ang mga ordinaryong Pilipino, tinatanggap na lamang nila
kahit sila po'y hirap na hirap magbayad, ano po, ay gumagawa ng paraan upang makabayad ng kanilang electric bill. Totoo lang, Mr. Speaker, my dear colleague, ang pagbubukas ng electric bill ngayon ay nakakatakot na. Oo. Hindi mo alam kung ito ba ay pang-ilaw lang o pang-dilim ng kinabukasan. Ako rin po ay nagugulat sapagkat ngayon nauuso na naman ang mga brownout, ang mga blackout sa iba't ibang lugar sa Luzon at doon din naman sa Visayas, Mindanao. Nakikita natin na nauuso na naman ang mga brownout. So, Mr. Speaker, dahil dito, I rise today to call for an urgent reforms to the Electric Power Industry Reform Act of 2001 or IPIRA. Ano po? IPIRA. Isang batas na ipinangakong magdadala ng kompetisyon at ginhawa. Pero sa karanasan ng marami nating mga kababayan, ang nararamdaman ay bill shock at pangamba. So, Mr. Speaker, my dear colleagues, allow me to remind the power industry, particularly the Meralco at ang ERC, and those tasked to regulate it, of the moral duty they owe to the Filipino people. Nabasa ko po ang IPIRA law, Mr. Speaker. At nakita ko, sa IPIRA law ay binigyan ng matinding kapangyarihan ang ERC. Oo. That ERC is not only a policy-making body of the government as far as the energy sector is concerned, pero the ERC also has the power to regulate. Ang tanong ko, ano yung kanilang nire-regulate? Sapagkat sa taas po ng binabayaran ngayon ng ating mga kababayan sa kanilang electric bill, eh mukhang wala yatang regulation. Nais kong banggitin ang nakalagay sa Proverbs 22:22. Siguro po, ako naman ay may karapatang bumasa at magsabi ng sinasabi sa banal na aklat sapagkat hindi lamang po ako politiko. Ako po isang pastor. Ano po? At nakakaintindi. Sinabi ko na, kahit na sa ating impeachment hearing, Mr. Speaker, na dalawang constitution na pinapaniwalaan ko. Unang-una, ang tinatawag nating Divine Constitution, which is the Bible. Ang pangalawa ay ang Human Constitution na ating pinapaniwalaan dito sa House. Na kahit na ang mga mambabatas ay binabiolate po ngayon. Pero ito po ang sabi sa salita ng Diyos in Proverbs 22 verse number 22. Nagbibigay ng warning. And I would like to quote, "Rob not the poor because he is poor. Neither oppress the afflicted in the gate." End of quote. Doon po naman sa Psalms 101 and verse number 7, pinabasa ko po the King James Version of the Bible, and I would like to quote, he that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. Napakalinaw po, Mr. Speaker. Ang aking mga kasamahan dito. Huwag pagsamantalahan ang mahihirap. Huwag dayain
ang taong bayan. Tinatawagan ko po dito ang ERC. Ang mga magagaling nating mga commissioner ng ERC at ang magagaling na mga negosyante ng Meralco, Mr. Speaker. The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. Ulitin ko. Yung pong essential service natin na ginagamit po ng halos lahat ng mga Pilipinong naniniwala sa kuryente. Ito ang painful reality, Mr. Speaker, mga kababayan. Na ito pong electricity ito na dapat maging essential service natin has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. Sana po, ako'y pinapakinggan ngayon ng commissioners ng ERC at ng mga negosyante ng Meralco. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan. Now, the law already recognizes the need, the need for transparency. Palagi na lang ginagamit natin yung transparency sa lahat ng ating mga investigasyon. Pero ito, ano nakalagay sa IPIRA? The law already recognizes the need for transparency, consumer protection. ERC, sagutin natin to. Consumer protection. Meron pa ang ERC natin ng transparency dito? Alam ba ng mga Pilipino natin yan? Alam ba ng ating mga kabayan? Nagbabayad ng kuryente buwan-buwan. Hindi lang yan. Ang anti-cartel action. Anti-cartel action. Tinatawagan ko rin po ang PCC, the Competition Commission. Ang dami-dami nating komisyon. Hindi ko alam kung ito ay talagang komisyon o konsumisyon. O nangungumisyon. Mr. Speaker. Naniniwala ako that we must strengthen the need for transparency, particularly consumer protection. At gayon din po, tinanong ko yung PCC nung budget hearing, nung matagal ng Kongreso, wala naman po silang nadidimanda, wala namang na-charge na mga kumpanya na anti-cartel. Although naniniwala silang mayroong cartel. So, Mr. Speaker, under IPIRA, the Energy Regulatory Commission, or ERC, has vast power. Not only as a commission, sinabi ko na po, not only as a commission providing policies, use of energy, but also, Mr. Speaker, my dear colleagues, regulatory power. The ERC is mandated to penalize abuse of market power. Mandated po yan, to penalize abuse of market power. Meron ba nagagawa ang ERC dito? Yan ang tanong ko. Hindi lamang abuse of market power, but cartelization. Meron na po ba na charge na mga cartel natin na siyang nagjo-join na pare-pareho ng kanilang pagnanais?
and anti-competitive or discriminatory behavior, and to ensure the transparent and non-discriminatory pass-through, yung pass-through na yan, of bulk purchase cost by distributors. Alam nyo, tinatanong ko nga ang ibig sabihin ng pass-through Mr. Speaker. Ang sabi dito, yung raw pass-through is a mechanism under IPIRA law that refers to the mechanism by which a specific cost or charges incurred by the power industry participants are directly transferred to and collected from the final electricity consumers. Consumers palagi ang kawawa dito. Buti kung yung mga consumers natin kumikita ng malaki. Hindi naman Marami pa rin po mga naghihirap binanggit ko na po yung pass-through of bulk purchase cost by distributors. Gayun din po ang tinatawag nating universal charge, mga kaibigan, my dear colleague. Ang tanong ko, Mr. Speaker, ito po bang ERC, pro-people ba to? Or pro-power? Tatanungin ko ulit. Sapagkat siguro naman nakikinig sa atin ng ERC, ito po bang ERC ay pro-people or pro-power? Does the ERC doing the mandate given to them? Are the protections strong enough? Are the guardrails tight enough? Mr. Speaker, my dear colleague, ngayon lamang po ako nagsalita sa mga bagay na ito. Bakit? Sobra na ho Kinakailangan ng itong ating kongreso, baguhin na po natin yung style natin na imbis na sa privilege speech, tirahin natin yung mga personalidad. Ito, ang birihin natin. Itong pangangailangan ng taong bayan. Hindi yung pinupolitika natin, ang privilege speeches, tinitira natin ang gusto natin tirahin. Taong bayan ang nangangailangan po nito. Taong bayan ang kawawa dito. Mr. Speaker, my dear colleague, uulitin ko, ito pang ERC, pro-people ba to? O pro-power? Ito bang ERC? Mas gustong kumita o pinagkakakitaan ang taong bayan? O nais nilang tumulong sa taong bayan sa napakataas na binabayaran ngayon ng mga electric bills ng ating mga mamamayan? Ulitin ko, Mr. Speaker, ang akin nabanggit. Does the ERC doing the mandate that were given to them? Are the protections strong enough? Are the guardrails tight enough? Nais ko pong sabihin dito sa aking private speech, we need to amend the IPIRA right now. Hindi na po ito uubra, Mr. Speaker. Bakit nga ba tayo narito sa sitwasyong ito? Bakit nga ba patuloy ang pagtaas ng singil ng kuryente? Palagi na natin biniblame dito ang digmaan sa Middle East. Ano pang ibiblame natin dito? Mr. Speaker, my dear colleague. Samantalang meron tayong dapat na ERC na siyang nagpo-protect sa mga consumers natin. Na siyang nagbibigay ng warning sa mga kartel na ginagamit po ang enerhiya
upang kontrolin ang mga bagay na ito. Bakit nga ba tayo narito sa sitwasyong ito? Bakit nga ba patuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente? The ghost of the Electric Power Industry Reform Act or EPIRA of 2001 continues to haunt us. It promised competition, but it delivered a private oligopoly where 7 companies control 50% of the capacity in Luzon. Mr. Speaker, we need to amend this 25-year-old law now. Hindi na po ito uubra. I would like to give a specific provisions that I believe that we must address today in this 20th Congress. Unang-una po, treat power generation as a public utility. Treat power generation as a public utility, thereby amending Section 6. Sa kasulukuyang batas, ang generation sector ay hindi tinuturing na public utility. In fact, sino po ba sa nagbabayad ng kuryente ang nakakaintindi ng generation? Ang nakakaintindi ng iba't ibang mga salitang ginagamit ng EPIRA? Dito po sa ating kasalukuyang batas na 25 years old na, ang generation sector ay hindi tinuturing na public utility. Dahil dito, hindi sila sakop ng 12% cap sa kita. Ang kuryente ay hindi parang candy na pwedeng bilhin o hindi. It is imbued with public interest sapagkat service po ito sa taong bayan. It is time to put a ceiling on their greed and subject them to strict regulation by the ERC. Yun po yung una. Treat power generation as a public utility and thereby amending Section 6. Number 2, ban cross-ownership and market collusion, thereby amending Section 45. Ang EPIRA ay nagpapahintulot ng tinatawag nating cross-ownership sa pagitan ng mga distribution utilities or DUs na tinatawag at generation companies o GenCos. Nais kong sabihin sa inyo na hindi ko masyadong naiintindihan to. This leads to ang tinatawag nating sweetheart deals, eka nga. Kung saan ang kumpanyang nagbebenta at bumibili ng kuryente ay iisang pamilya o grupo lamang ang may-ari. We must ban this to prevent cartels and price manipulation. Sapagkat, Mr. Speaker, my dear colleagues, kung merong kartel at pinababayaan po natin ang mga kartel na yan, ay palaging merong price manipulation yan. Number 3, remove the VAT on VAT and system loss pass through, amending Section 43. Hindi ba, Mr. Speaker, matatawag din po natin itong parang double taxation? Oo. Yung tax ay tinatax pa. Oo. Hindi makatarungan
na pinapabayad natin sa mga consumer ang system loss. Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po ng tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on a tax-on system. Tax on a tax-on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove these pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo. Fourthly, Mr. Speaker, let us grant emergency powers to the President. We must amend the law to allow the President, upon recommendation of the DOE, to declare a power crisis during times of critically low supply or insane price spikes. This allows for direct intervention to protect the people from market abuse. Panglima, Mr. Speaker, yung pong function of distribution utilities. Section 23 of the EPIRA law provides that, and I quote, any distribution utility shall have the obligation to supply electricity in the least cost manner to its captive market, subject to the collection of retail rate duly approved by the ERC. Maganda sana, ano po? Pero, nangyayari po ba yung least cost manner? Mr. Speaker, the ERC should implement this. Nabasa ko po doon sa aklat ng Amos, sa Old Testament, chapter 5 and verse number 24, but let me quote, but let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream. End of quote. Ang pagbibigay ng kuryente sa ating mga kabayan ay dapat gawing serbisyo, hindi negosyo. Ulitin ko, ang pagbibigay ng kuryente sa ating mga kababayan ay dapat gawing serbisyo po, Mr. Speaker, my dear colleague. Hindi po negosyo. Hindi yung palaging pinagkakakitaan, kundi yung pagtulong doon sa ating mga kababayan. Hanggat hindi natin binabago ang istruktura ng ating power industry, ang bill shock na tinatawag, ay mananatiling legal na pagnanakaw sa bulsa ng ating mga kababayan. It is now time for us to act with political will. Tama na ang politics. Tama na ang pag-ibintang. Tama na ang pag-aakusa. Ito naman po ay para sa ating bayan. Ito ay para sa ating mga kababayan. Ito ay para sa ating mga ordinaryong Pilipinong nagbabayad na mataas ng cost ng electric bill. Let us amend EPIRA for the sake of the Filipino family. Maraming salamat po.